7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ang mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang informasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNN, JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa, ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Aasiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Palpino. Kuya JP Palpino. JB Aksyon ngayon! JB Aksyon ngayon! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nagbabalik po ang JB Action ngayon dito po sa himpilan ng Radyo Katutubo. Ang himpilan po ng PNN, GBTV, DWRB dito po sa Gitnang Luzon. At of course kasama po natin ang ating partner, co-host, itong si ating MD Mobilia na isa po sa mga reyna ng Katutubo. And sa kabilang side naman po natin, kasama po natin si Direk Mon Parungaw. Ito po yung TV Director ng Channel GMA7 at saka TV 5 and Net 25. Ang ilan sa mga pelikula nitong nagawa, ito pong 300 kilometro na picture story, Alagang Kapatid, nung sinagawa nitong ating buting director, sikat na director, producer itong istorya ng mga mangyan dito po sa lalawigan ng Mindoro. Ngayong hapon nga po ay kasama po natin na itong si Director Mon Parungaw, at magbibigay po siya mamaya lamang, magbibigay po siya ng kanyang mensahe tungkol dito sa gagawin po namin na pelikula nitong Aita dito po sa Gitnang Luzon, sa lalawigan po ng Kapas, Tarlac. And sa ngalan po ng People's National Movement for Marcos na pinamumunuan po ng inyong lingkod, sa ngalan po ng iba't ibang organization, ito pong Fraternal Order of Eagle, ang Philippine Eagle, ay bumabati po ako sa inyo ng isang mapagpalang hapon at hindi. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay pinagagalak po namin na nandito po ang pinaka-idol na director na idolo po namin. When the time is po at nagkasama kami direct mo pa sa mga 9 years. Hindi po kami nakikita ng ating namakan na director, GMA, Direct Monty Parungaw po. Magandang araw, Ate MJ at Kuya JB. Yes, isang mapagpalang hapon. Alam mo, hindi pa natin na-interview. Talaga ng mga idol na po natin ito sapagkat itong ating butihing director na si Director Parungaw ng GMA7, TV5 at saka Net 25 ay idolo na po natin ito sapagkat ito ay talaga tumutulong po, walang humpay na tumutulong para po sa kapakanan ng ating mga katutubo. Direk, paano ba nasagawa yung binabanggit mo kanina, itong 300 kilometro na alagang kapatid na picture story nitong mga mangyan dito sa Mindoro? Kwento. Nagsimula lang naman ang kaalaman ko tungkol sa mga katutubo. Siyempre, nung sa eskwelahan,
nung bata ka, naaaral mo siya, pero wala akong nakakasalamuha. Pero pinalad ako na nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng storya tungkol sa mga mangyan para sa isang special feature ng GMA. Ang titulo nun ay 300 kilometro. 300 kilometro dahil sa ang bilang ng kilometro mula sa GMA hanggang doon sa itaas ng bundok sa Mindoro ay 300 kilometro. Sorry. 150 kilometers, 150 kilometro, bali ka, naging 300 kilometro. So, ang ginawa namin, inakit namin yung bundok na yan para malaman namin ang buhay ng mga mangyan sa Mindoro. Umakyat kami ng inabot kami ng mga 2 oras at kalahati ng pag-akyat ka, JB. Dahil hindi naman kami sanay umakyat ng bundok at walang motor na pwedeng umakyat. So, paalang talaga. 2 oras at kalahati, inakyat namin yung bundok para mapuntahan namin yung lugar ng mga gusto namin makausap ng mga mangyan. Pagdating namin doon, talagang nagulat ako nung tumambad sa mata ko ang napakapayak na pamumuhay ng mga mangyan doon. Hindi po ba kayo bilang isang talagang ginagalang dito sa istorya ng show business, ay hindi po ba kayo natatakot, hindi po ba kayo nagkaroon ng consciousness na tungkol dito sa discrimination? Kapag kami po mga katutubo, Director, hindi nyo nalalaman, ay kahit saan kami po magpunta, ay dinidiscriminate po kami nung ilan sa mga tao na nakakilala po sa katutubo. Wala po ba kayo takot? Wala naman. Nung sa katunayan, nung pagdating namin doon, nung nakausap namin sila, yung pinuno nila ay nagsabi na kinukumbinsi nga nila yung mga miyembro ng kanilang tribo na manatili na lang doon sa itaas at wag na makisalamuha sa labas para wag nang masaktan pa. Opo. So, ano po yung unang ginawa ninyo sapagkat nakita mo lubhang kahirapan yung nakapaloob doon sa sinasabi natin mga tribal communities doon sa Mindoro. So, nakita nyo yung pamumuhay pero makikita mo na talagang sobrang hirap nila. Pero masasaya sila. Masasaya sila, gaano man kapayak ang buhay nila, nararamdaman mo yung galak nila sa buhay na kontento na sila. Kaso meron kami nakilala na 3 kalalakihan na gustong makita ang kabihasnan. Buong buhay nila doon sila sa bundok nakatira. Tumagal ng siguro mga 20 anyos hanggang 27 anyos, yung 3. Ang ginawa namin, para makita nila kung ano yung gusto nilang makita, inilabas namin sila at binaba namin sila. Dinala namin sila sa syudad, nakita nila ang syudad, nakakain ng restaurant, kumain na may kutsara tinidor, nakita nila yung kaibahan ng buhay. Pero bandang huli doon sa storya na yan, na pinapili sila, saan ka, dito ka o doon ka ulit babalik. Ang desisyon nila, mananatili sila sa payak na pamumuhay. Kung hindi mo na itatanong direct Parungaw, si Kuya JB ay 100% na ligas na katutubo and belongs to Bukidnon tribe in the vicinity of province of Aklan and Capiz. So lumaki po ako doon sa mga tradition ng katutubo at yung binabanggit mo kaninang gusto namin masilayan yung cities ay naranasan po namin. Lalong-lalo na yung binabanggit nating discrimination doon po sa mga indiscrimination doon po sa aming mga katutubo. Kami po ay walang pumapansin, walang nagmamahal, wala pong nagmamalasakit sa aming mga katutubo. Nandyan po yung sinasabi nating opisina ng NCIP ay kung makikita mo, wala pong pagbabago yung pamumuhay ng mga katutubo doon po sa kabundukan. Napansin mo ba, Direk? Well, napansin naman namin. Although, dahil kasama nila kami, doon sa experience nilang yun, hindi naman nila naramdaman ang diskriminasyon ng pagbaba nila sa syudad. So yung binabanggit mo kanina, Direk, na yung 3 na gustong bumaba dito sa sinasabi natin sa cities,
ay pagkatapos ba nung parang sinasabi natin, pinatikim natin ang magandang pamumuhay sa lungsod, bumalik ba sila doon sa tribo? Nagdesisyon sila na ayos na pala ang buhay nila doon sa bundok at gusto nilang bumalik na lang sa bundok. So, ang sinasabi doon direct, in short, doon sa analysis natin, ay parang hindi kakayanin ng power nila sapagkat dito sa cities ay paligsahan dito ng mga magagaling, may aral, at saka yung iba pa na qualities ng buhay ay dito tayo sa cities. Ay ako, medyo na-organize natin na yung binabanggit nating edukasyon, yun lang naging puhunan natin, yung paglalakad ng 30 kilometers, para makapag-aral lang tayo. Galing tayo doon sa kapundukan ng sinasabi natin province ng Capiz, ay minagaling po natin na talagang tahakin po natin yung pagbabagong buhay at bagong kultura na maipararanas din naman natin doon sa ating kapwa katutubo. Ngayon, ang plano natin direct, total, natapos mo na itong pelikula mo, yung 300 kilometro na ginawa mo dito sa Mangyan, dito sa may Bandang Mindoro, ay may plano na naman kayo na gagawin itong pelikula o picture story nitong sinasabi nating Aita tribe. Ay si Ate Marjorie, ay ano ito, isa sa mga kinikilalang reyna ng Aita Hongi tribe. Ano ba yung plano? Pagkwentuhan nga kayo. Kapag plano? Kuya JB, noong 10 years ago nung makilala ko si Ate MJ, nakilala ko na siya at sinabi ng nanay niya na siya raw ay prinsesa ng mga Aita. So, tuwang-tuwa ako nung makilala ko yung umakyat kami ng neighborhood ng mga Aitas at nakilala ko naman sila. Although yung pinuntahan namin nung una, mga moderno na ang pamumuhay at wala na sila sa bundok. Ito'y sa gilid lang ng Clark. Pero may mga napuntahan din kami ng mga Aitas, hindi lang sa bundok ng Pinatubo, kung hindi rin sa bundok ng Zambales na may mga Aitas doon. Opo. So, in short, nakita mo doon yung, kumbaga, yung buhay nitong mga tao dito sa bisinidad ng Pinatubo and surrounding areas ay medyo malayo konti doon sa buhay nung sa Mindoro. Opo. Ngayon, naisip namin na gumawa ng storya ngayon. Base doon sa naranasan ko at na-realize ko doon sa 300 kilometro na marami pa rin na mga katutubo na umaasa na mas angat ang pamumuhay kapag bumaba sila at makisalamuha at makipaglaban dito sa syudad. So, ang thesis ng storya ng pelikula na gusto namin ipalabas sa buong mundo, gusto namin i-release ito sa buong mundo at ipakita sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroon pang mga naninirahan sa Pilipinas sa bundok na mga minorities na nangangarap ng modernong pamumuhay. Gusto kong ipakita sa storya na ito ang kaibahan ng pamumuhay ng payak at simpleng masaya at ang magulong pamumuhay sa syudad. Sila ang papipiliin natin kung saan nila, ang manonood ng papipiliin natin kung saan nila gusto. Although sa istorya ang gagawin natin, malinaw naming ilalahat ang lahat ng, of course, lahat ng karangyaan, sarap sa buhay, pero kalakip noon ang delikadong pamumuhay sa syudad. Opo. So, dito sa plano po natin gagawin, plano po ninyo gagawin na dito direct, ay napakaganda po yung plano niyo sapagkat kaisa-isang director kayo ng sinasabi nating TV. Isa sa mga director ng TV ng GMA7 at saka yung 5, Net 25 na talagang pawang kayo lang ang nag-iisip para sa kapakanan ng katutubo. At para sa aming mga katutubo ay napakalaking bagay po yan na talagang pinag-uukulan mo kami ng pansin dito po sa tribal communities, lalong-lalo na yung amin nasasakupan dito sa 110 tribes all over the Philippines. Kuya JB, nice po kasi ng humanitarian na sana makaabot sa ibang bansa. Sa lahat ng mga populasyon natin na sa modernong pamumuhay sa ibang bansa,
nais ng humanitarian na may pahiwatig sa kanila ang mga pamumuhay ng mga katutubo natin, ng mga AITAs dito sa Pilipinas, na maaari pa silang makarelate at maaaring makapagbigay ng tulong ng kahit papaano para sa mga katutubo natin sa Pilipinas. Okay, dire. Yung binabanggit mo kanina na nakagawa na tayo nitong mga picture story, nakagawa na tayo ng pelikula dito sa 300 kilometers, yung particularly doon sa lalawigan nitong Mindoro. Mayroon ka bang nakikitang mumunting development na galing po sa ating pamahalaan doon sa kabundukan? Sa lahat ng mga napuntahan ko, ang mga nakikita ko ay mga NGOs po, non-government organization, na tumutulong na pagyamanin ang pag-iisip ng mga katutubo natin sa edukasyon, spiritual at mental. Yung NGOs, meaning nito, Director, no? Ay NGOs, ito po yung non-government organization. Opo. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga gumagalaw para makatulong doon sa ating mga katutubo. Pero yung mga nakaupo sa ating gobyerno, ay sad to say, pero parang wala yatang naigagawang tulong. Totoo po ba yan, Kuya JB? Wala talaga. So, manawagan po tayo siguro sa ating pamahalaan, lalong-lalo dito sa National Indigenous People Office, ATMG, na yung binabanggit natin kanina, ay mabigyan ng pansin, mapukaw yung mga dadami nito upang magsagawa po ng mga investigasyon, pagkagawa ng tulong para po sa ating mga katutubo. ATMG. Nananawagan po ako sa bagong chairwoman po na si Ate Jennifer Limpay Siruglas ng National Commission of Indigenous People, na sana po buksan po ninyo ang puso at inyong isipan para po sa mga katutubo bandang Luzon po. Ay mga kawawa po dito yung mga lupain po nila na nakukuha na po ng mga ibang dito na pinagpaguran at wala pa man ng mga taong kumangka ay lupa na po nila yun. So sana po matugon po ng pansin ang mga katutubo po dito sa bandang Luzon, especially po sa may Bamban, sa may Capas at sa Tarlac. Lalo na po dito sa may Pampanga po. Ito pong komento sa inyo, mga kababayan, itong si Ate G, ay base po doon sa sinasabi ng obserbasyon ng ating minamahal na TV Director Parugaw, na binabanggit niya na doon sa kanyang actual na saksyan dito sa lalawigan ng Mindoro ay halos wala pong gumagalaw dito po sa mga sinasabi nating NGOs, yung binabanggit natin mga opisyalis ng ating pamahalaan, lalong-lalo na under Office of the President, itong organization na ito, ay bakit walang gumagalaw ito. At ang gumagalaw dito, sabi ng ating Puting Director, ito po mga kasapi ng mga non-government organization. At hindi, mayroon ka bang mga panawagan pa o yung tungkol doon sa preparasyon? Ano ba yung mga masasabi mo tungkol doon sa gagawing direct ng pelikula dito po sa may tribal hongi, no? Aita hongi. Ito po ay Manawagan ka para doon sa mga kasama natin dyan. po na mga katutubo po ng belongs sa 110 tribes po. Nananawagan po ako sa inyo na magkaisa po tayo, suportahan po natin itong gagawin po ang istorya ni Direk Monty Barco po para sa ating po adlikain at sa ating po mga hinaing na siya din po ay isang makakatulong sa atin kung paano po niya ito magawan ng pictures na para po tulong din sa ating mga katutubo. Bilang isa din po ako katutubo, siya din po yung nag-discover sa akin kung paano po ako naging artista. Si Direk Monte din po, siya din po ang kumawag sa akin for 5 years. Kung paano po tayo naging matapang ATMG, Director, no? Ay kung bakit naging matapang tayo sapagkat lahat po ng kahirapan sa bundok ay naranasan po natin. Director, karagdagan po, manawagan po kayo sa mga audience natin na humingi kayo ng suporta, payo, para palakasin pa yung ating programa doon po sa Radyo Katutubo para makatulong palalo tayo sa ating mga katutubo sa iba't ibang probinsya dito po sa Pilipinas. Ayan, ang himpilang ito, mga
kapwa katutubo ay tinatag para sa ikauunlad ng bawat isa sa atin. Nananawagan ako na patuloy nating suportahan at pakinggan at stay tuned dito sa estasyon na ito. Okay, Ate Ingi. Pagtatapos na po tayo maya-maya lamang at bibigyan pa natin ng pagkakataon sa Ate Ingi kung ano yung kanyang panawagan, parting words sa Ate Ingi. Para po sa akin, sa lahat po ng mga kamag-anak ko katutubo, supportan po natin itong gagawin po namin na ang tawag ko to. Pelikula. Pelikula. Hindi lang po ito sa makikita po ito sa ibang bansa, sa ibang buong mundo po makikita po ito especially sa hindi lang sa YouTube, kung hindi sa Netflix. Dahil kami po ay buong tiwala ang suporta po namin kay Direk Monty Paracao at nagpapasalamat po ako sa kanya na binigyan po kami oras ni Kuya JB para dito po siya ngayon ang kasama po namin. So lahat pong ito ay talagang sa pupunyagi sa pagsusumika po ng Radyo Katutubo sa pangunguna ni Kuya JB Balbino. And isa sa mga ambassador po ng 110 tribes and may hawak po ng Supreme Court Council. Ito yung sinasabi natin, binabanggit natin kanina, yung juror. Juror po tayo, director ng ating Katutubo. So sa ngalan po ng ating mga listeners, sa ngalan po ni Kuya Oscar Rivera, ito po yung pinagkakatiwalaan ni Mamon, si Mamon 05. Itong binabanggit natin may hawak, pinagkatiwalaan itong Cacti 025. Ito po yung chairman ngayon. Itong kanyang magandang may bahay, itong si Ma'am Sharon Rivera, si Don Robert Sirano, at yung former Mata Chair, and Oscar Dizon. Ito po yung IPS. Si Robelen Sirano, ito po yung IPMR ng mga katutubo dito po sa Mabalacat, Pampanga. Sa ngalan din po ng People's National Movement for Marcos at sa ngalan ng Fraternal Order of Beagle, ako naman po, si Kuya JB Balbino. Magbabalik po ang JB Action ngayon sa susunod pong kabanata. Maraming salamat po. Ako naman po si Ate MJ sa ngalan po ng aking isa-isang tatay na dato sa Chief Mobile po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin at pagdinig sa aking storya na gustong gawin para sa mga katutubo. Salamat din. JB Action ngayon! JB Action ngayon! Inyong natunghayaan ang programang JB Action ngayon, Kalinga Manggagawa, dito sa DWRB News FM. JB Action ngayon! JB Action ngayon! Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ng mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNN, JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo.